Paano ipakita na kaya mong mabuhay nang wala siya? Bakit ba laging babae ang nauunang kumilos? Bakit ba parang laging tayo ang nag-e-effort? Kapag hindi mo siya pinansin, magugulat siya. Kasi sanay siyang ikaw ang laging unang lumapit. Hindi ibig sabihin nito na nagmamalaki ka. Ibig sabihin lang nito ay mahal mo sarili mo. Kapag inuna mo ang sarili mo, mapapansin niya. Kapag hindi ka na needy, mapapaisip siya bigla. 1. Tigilan mo ang pagpaparamdam araw-araw sa kanya. Kung gusto ka niya, siyang magpaparamdam din. Kung hindi siya kumilos, alam mo na agad. Hindi mo kailangan habulin ng taong walang effort. 2. Panatilihin mo maayos at maganda ang buhay. I-post mo kung saan ka masaya talaga. Huwag mo siyang banggitin o i-hint sa captions. Dahil ang tunay na saya ay hindi scripted. 3. Mag-focus ka muna sa mga totoong kaibigan. Iparamdam mong hindi lang siya ang mundo mo. Sa oras na mapansin niyang wala ka na, doon pa lang siya matatauhan at kikilos. 4. Kapag nag-chat siya, huwag agad mag-reply. Bigyan mo ng oras bago ka sumagot. Hindi ito panggiinarte. Ito ay boundaries mo. Kailangan niyang matutunan na hindi ka available palagi. 5. Panatilihin mong may misteryo ka pa rin. Huwag mong ibigay lahat ng iniisip mo. Kapag lahat ibinuhos mo agad, mawawalang thrill. Hayaan mong siya ang magtanong, mag-effort, magsisi. Kapag natuto kang maging tahimik, magiging malakas ka. Hindi dahil wala kang pake kundi mahal mo sarili mo. Kapag hindi ka na naghahabol, saka siya lalapit. At kapag lumapit siya, ikaw nang pipiliin. 6. Huwag mong iparamdam na kailangan mo pa siya. Kahit nasasaktan ka, manatili kang kalmado at tahimik. Ang katahimikan mo ay isang malakas na mensahe. Mas nakakatakot kapag hindi mo na siya pinansin. 7. Ayusin mo ang sarili mo, physically at emotionally. Magpaganda ka hindi para sa kanya, kundi sa'yo. Kapag bumalik siya, ikaw na ang lumayo. Ipakita mong hindi siya kawalan sa buhay mo. 8. Huwag kang maghintay sa kanya ng closure pa. Ang pananahimik mo na ang magiging sagot mo. Hindi mo kailangang ipilit kung tapos na siya. 9. Maghanap ka ng bagong hobby o goal muna. Kapag busy ka, hindi mo siya mamimiss. Ang growth mo ang best revenge sa heartbreak. Masarap maging masaya nang hindi ka umaasa. 10. Huwag mong ikumpara sarili mo sa bagong kasama niya. Hindi mo alam ang struggles nila sa loob. Mas mahalaga ang peace kaysa sa pansamantalang saya. Huwag mo hayaang sirain ka ng comparison. 11. Umiwas ka sa mga lugar na madalas ninyong puntahan. Hindi mo kailangang paulit-ulit balikan ang sakit. Ang pag-move on ay choice na kailangan mong gawin. Tulungan mong lumaya ang puso mo sa alaala. 12. Mag-focus ka sa physical at mental health mo. Exercise, matulog ng tama at kumain ng maayos. Kapag gumanda katawan mo, lalaki ang confidence mo. Ang dating nagpaiyak sa'yo, mapapangiti ka na lang. 13. I-unfollow mo muna siya para sa peace mo. Hindi ka masamang tao kung pinili mong lumayo. Minsan distance ang kailangan para gumaling ang puso. Self-respect muna bago romantic connection. Andaan mo yan. 14. Huwag mong i-stalk ang mga latest post niya. Walang healing kapag laging binubuksan ng sugat. Kapag curious ka, i-divert mo agad utak mo. Huwag mong hayaang mahulog ulit ang loob mo. 15. Ipakita mong kaya mong tumawa kahit wala siya. Hindi mo kailangan ng partner para sumaya ka. Kapag natutunan mong maging buo, lalapit sila. Ang confident na babae ay hindi basta pinapalitan. Tama na ang habol sa maling tao. Tahimik ka pero siya ang maiingaya ngayon. Kapag nakita kang okay, gugulo ang isip. Mag-subscribe ka kung ready ka ng gumanda.